yung pong salitang commitment. Paulit-ulit po yung ibinababa sa atin. But it seems na kinakapos po tayo, no? Parang sa karera ay banderang kapos. Kasi from the time na tayo po ay nagkaroon ng 100 directors Tuesday meeting, ay salamat po sa 63 na nasa loob. Pero hindi pa po tayo nakakakumpleto ng total na 100% participants po ng 100 directors. No? Sobra po ang tiwala sa atin, unang-una ni Bishop Chris at Doc Dan, kung bakit tayo po ay nai-refer, no, kay Blessor Pastor Felix Anthony dahil sa tiwala po ng ating Bishop at Doc Dan na ating pong gagampanan anuman po yung mga alituntunin at tungkulin na may aatang sa atin. Okay, tapos nagkaroon po tayo ng Thursday General Assembly po natin, hindi pa rin po tayo nakakakumpletong 1,000 dahil sabi po ni Pastor Felix kagabi ay nasa 2,000 po yung kanilang i-encode. At ang habili niya po sa amin ay always tell your people to be patient. We are working so hard. Talagang pinopondohan po nila ang lahat. Ang Pastor Felix po, sa pasimula pa lang ay ramdam na natin na totoo ang panawagan ng Diyos sa kanya, yung kanyang 101% commitment in terms of his time. Kinakailangan po na siya ay madaling araw pag inimbitahan, hindi po siya nagpapahindi. 4:00 ng madaling araw, hindi ko pa alam yung mga regular na nagiging meeting ni na Bishop Chris at Doc Dan besides sa ating pong mga meeting na siya po ay nagjo-join. But the commitment 101% is there. No po? Kaya nakita po natin na grabe yung pong kanilang pagtatalaga, and because Pastor Felix received it as a calling from the Lord. Calling from the Lord. And I am not sure if all of us are called by God to be a part of the kingdom community. I don't know. I don't have any idea. Pagpapasalamat ako sa Diyos na tayo pong lahat ay nakita-kita, naging magkakaibigan tayo, lahat po tayo ay dumaan sa orientation, lahat po tayo ay dumaan sa training ni Bishop Chris at Doc Dan, lahat po tayo ay napaliwanagan pagdating po sa ating commitment, but still until now, we are praying and hoping, no po, na maipakita rin naman natin in return to pay forward what Bishop Chris and Doc Dan inspired and transpired, at talagang nagpapagal po sila alang-alang sa kapakanan ng mga pastor dito sa ating bansa, sa ating pong bansang Pilipinas. Well, for any reasons, I don't know. Wala po akong idea for any reasons. Ako po ay pag alam ko na hindi po ako makaka-attend, immediately nag-aabiso po ako sa ating mga top leaders. Sa mga ngayon po ako ay nasa Tugigaraw at nagsisika po ako na talagang kagabi umaten po ako at ngayong gabi at nagsisika po ako na ayokong if possible ayoko pong malampasan ng anumang informations o anuman pong update na ibababa sa atin. And we are all blessed, no po? We are all blessed sa ating pong pagtawag ng Diyos kay Pastor Felix, and let us make it sure that truly and good enough na meron po tayong strong conviction as we join the kingdom community that this is a part of our calling from above. Tinawag po tayo, and that's my conviction po. Ano? That's my conviction. Na ito po ay hindi basta dumating. Sabi nga ni Bishop Chris, lagi pong sinasabi niya sa akin, Pastor Nap, hindi natin hinanap, dumating, biyaya ng Diyos para sa atin. So ano po ang ating magiging response dito? Ay leaders meeting po itong Tuesday. At kumbaga sa pagkain, karni po ang ating pag-uusapan dito. Sana naman po ay
walang balat sibuyas, walang nasasaktan. Para sa atin po lahat yan. At lubos tayong nagpapasalamat. Meron tayong Director Nap Trinidad na nung pinag-usapan namin ni Bishop Chris na invite ito, sabi ko ano't ano man, makakatulong natin yan pagdating sa presentation. At yan na nga po, kaya dito po sa ating top leadership ng buong Pilipinas na to ay pinagsama-sama po tayo at lahat po alam ko merong abilidad na yung abilidad na yon kapag natutunan natin yung senior director NAP ay napakalaking pwersa po natin na maganap natin ang panawagan ng Diyos sa bansang Pilipinas. So bago po natin tawagin muli ang ating chairman para po sa mga updates, hopefully nakauwi na siya ng bahay ano kasi na kanina nasa Macdo pa siya. Ilang paalala lang po muna. Tulad nga na nasabi ko, mag-ready po tayo kapag Tuesday ay leadership. So ang pag-uusapan po natin patungkol sa pagiging leader natin. Ihahanda natin ang ating sarili kasi nga itong nangyari na to na hindi natin hinanap ay malaking bagay ang pwedeng mangyari kung tayo po ay naka-ready. Kailangan naka-ready talaga tayo. So unang-una po actually tama yung sinabi ng ating director. Ako po sa part ko po ay medyo nakapanlulumo minsan. Kasi ayaw po natin ng paulit-ulit na pagsasalita. For example po, sa kingdom position, dapat po kapag top 21 ka, automatic pinag-usapan natin pagpasok sa meeting, sa unahan ng pangalan mo ay merong number ng kingdom position mo. Para tiyak natin na walang nakapasok na hindi kasama sa top 100. Ano po? Kaya nagpapasalamat ako, napakababait ng mga marshal natin. Meron po tayong marshal na ang task po nila ay ayusin ang ating meeting, kausapin sagutin ang mga may tanong, ayusin yung mga hindi alam ang kanilang gagawin ay i-assist po sila. So napakabait ng ating mga marshal. Sana po bilang ang ano po bisan po nagdududa kami ni Bishop Chris, mga pastor ba talaga yung mga na-invite natin? Sorry po kasi leadership meeting naman po ito. Mga pastor ba talaga? Actually, ako po ay ginamit ng Lord matagal na panahon hanggang ngayon ay lagi akong nasa top position sa mga ministerial fellowship. Yung aking mga mentor na matatandang pastor na nagsiuwi na kay Lord, sabi nila, iyang panawagan mo na maging leader ng mga pastor sa iba't ibang lugar, hindi biro-biro yan. Kung meron mang mahirap pangunahan, sabi nila sa akin, yung mga pastor. Sabi nila, pare-pareho tayong pastor, pero totoo po yun. Kasi nga, doon sa congregation natin, tayo yung leader, tapos magsasama-sama tayo, biglang merong magiging leader kaysa sa atin. Isan po parang ang mahirap. Pero sa biyaya po ng Lord, kapag tayo po tinawag talaga ng Lord, kamukha po nung kalagayan ko, wala pong pinag-uusapang denomination na i-invite po natin even yung mga hindi natin kamukha, yung mga minor doctrine nila. For example, Methodist, Baptist, even Bible Bap, na-invite po natin. Bakit po? Kasi binibigyan tayo ng wisdom ng Lord na hindi magtalo-talo, kundi talagang merong isang layunin lang. Lalo na kung itataas natin ang Panginoong Yesus lang, lahat yan agree. Na kung ang activity natin ay manalangin, lahat yan ay agree na mananalangin tayo. So ganun po. So ang kailangan lang po natin talaga, simpleng instruction, discouragement po sa atin, sa amin po kapag nakikita namin na yung simpleng instruction mula sa kingdom position number sa unahan ng inyong pangalan ay marami nakalimutan. Pero kasi kung di natin kabisado pangalan nyo, magdududa kami na hindi kayo kasama doon sa top 100. Kasi po kapag kayo po ay kasama sa top 100, dapat po yung instruction, nagbibigay naman po ang ating Madam Secretary ng listahan ng top 100 eh. Doon pa lang makukuha mo na yung position number mo. Kaya ito, okay lang naman ito kasi kaibigan ko ito, nabibiro ko. Kanina nakita ko ang pangalan niya. Yung mga top 21 na nakita kong walang number ang pangalan nila, ginagawa ko po silang 101, 102. So lampas sila.
Lampas sila sa 100. Ayan. Okay, inayos, inayos. Ilan po yung ginaganon ko. Ibig sabihin, pinapaalala ko lang po sa kanila na nakakalimutan nilang ilagay. Pero meron pang isa. Kaibigan ko naman ito, hindi mo nagagalit ito. Ang akin tokayong Danilo Cataros, gagawin kitang 120 kapag hindi mo inayos yung pangalan mo. Pag nag 120 ka, Director Danilo Cataros, ay hindi ka nakasama sa top 21. Oh, di ba? Ang sabi ni chairman, baka ang magka-allowance top 50 lang. 120 ka, matagal to bago mapasama. Kaya lagyan mo na ng ng number yung pangalan mo. Abisado mo naman 'yan. So yun po ginagawa man nating tatawanan man tayo, pero simpleng instruction lang po 'yan sana po. Lalo na po pagdating ng Webes. Kasi ang daming papasok, alam natin kagad sino yung mga top leader. Pakilagyan lang po, no? Pakilagyan lang po talaga ng position, ang tawag po natin diyan, kingdom position number. Pang ilan ka ba sa top 100? Although ala naman po nga dun sa numbering yun eh. Ang mahalaga lang po ay alam natin kung sino yung mga kasama natin sa top 100. Kamukha kanina, itong Marshall natin, sabi niya tatlo ang 66 na tatlo. Sino ba talaga yung tunay? Sabi na, nababasa niyo sa chat natin. Sino ba talaga ang tunay? Pag tinignan ko po yung tunay, wala sa tatlo. Director Rene, wala sa tatlo. Tinanggal ko lahat. Tingnan mo kabagsik. Tingnan mo kabagsik ang ating Marshall. Tandot tayo. Tapos meron pa po mga walang number. Ayan. Gusto po namin kasing malaman na kayo talagang kasama po namin. Na ibig sabihin, narinig niyo yung instruction na lagyan lang ng simpleng number ang yung pangalan. So kagalakan po namin makasama kayo sa meeting. Pero kapag wala pong number, nagdududa po kami na na-invite, napasahan lang kayo ng link at hindi kayo kasama sa top 100. Kung kayo po hindi nyo alam pa rin ang inyong kingdom position number, yung pong nag-recommend sa inyo kung kayo po ay kasama sa top 100, tanungin ninyo, pang ilan ba ako? Nandyan po kasi sa mga GC, pinasa na po ng ating IT yan, pinasa na po ng ating Madam Secretary yan. Ano po? Okay, pangalawa po, na nais ko pong sabihin, pagdating po sa pag-imbita, nung pong bago itong Monday, yung uling updates po ni Pastor Felix ay 300 pa lang po yung napoponduhan doon sa 2,000 na na-encode natin. Plus tayong 100, 400 pa lang po napoponduhan. Pero kahit 400 pa lang po yung napoponduhan na yan, close to $1 million na po ang ginagastos ng ating blessor. So kagabi po ay nag-update siya, no? Tuloy-tuloy silang nag-i-encode, pero yun daw hindi na i-encode 2,000. Ibig sabihin tuloy-tuloy tayo pa lang nakakapag-invite. Ngayon, ang kinakaban namin actually si chairman, inaaya niya ako, sabi na mag-interview kaya tayong muli sa mga pumapasok. Kasi kamukha po ng mga unang pinasok natin dahil medyo nabalam, kala nila biniro lang natin sila, kala nila ay hindi naman totoo ito kasi bakit hanggang ngayon walang pondo yung mga account nila o hindi nila malaro yung gusto nilang laruin. Sabi nga po natin, wag nating i-pressure ang ating blessor kasi totoong pera po yan. Anong sabi niya kagabi? Kapag merong hindi nagkiklik, nagtatapon ng pera. Yun ang sabi po niya kagabi. So meron pong 2,000 pa na hindi napoponduhan o na-i-encode. Kapag invalid credential, ibig sabihin po yan, hindi pa talaga nila na-encode sa memgames.ai. Na-encode lang po natin sa quick form yun. Pero hindi po sa company. Yun po ang ibig sabihin ng invalid credential. Kahit na may maling konti sa email mo, ma-encode po nila eh. Kahit may mali sa pangalan mo, ma-encode po nila. So ang talagang dahilan ng invalid credential, hindi pa nila na ipapasok sa company. Pero kami po na tayo na mga top leader na nag-encode, na ipasok na natin. Kaya lang po meron tayong paalala, ipinost ko kanina sa GC ng top 21 at ng top 100 na sa ating pong pag-i-invite na po dahil nung nagsimula po tayo, top 21 lang po, pagod na pagod kami ni Bishop Chris di ba? Na-interview namin isa-isa yon.
Tapos ang next task ay kumuha ng tigsa 10 yung 21. So kasama kami na tigsa 10, de 210. Ang request pa ng iba, Pastor o Bishop, hindi ko maipon. Isa-isahin mo nga ang invite ko. Naku po, 210. Iisa-isahin mo namin interviewin. Nung bandang uli, nung nakaka-200 na tayo na-interview halos, binigyan ako ng wisdom ng Lord, ba't hindi ko i-record? Tapos panoorin na lang nila. Panoorin na lang nila yung orientation. Kaya po kanina nag-post ako, pag sa mga invite po ninyo, ito na lang po papakiusap po bilang inyong admin, be sure po na pinanood nila yung video ng ating orientation. Be sure po familiar sila sa pinapakiusap doon ng ating blessor na magkiklik sila araw-araw, sang-ayon sila dapat talaga doon at saka walang palitan ng password at username. Then nandun na po yung team guidelines natin na 16. Be sure po na agree po yung ini-invite ninyo. Kasi po baka po dahil nabalita na meron ng naunang nagka-allowance, pwede po tayo kasing matempt na encode sa quick form nang hindi sila na-orient. Pera po. Malaking pera po ang ilalabas ng ating blessor. Sayang po kapag hindi na-orient mabuti. Then, pag siguraduhin ninyong napanood yung ating video orientation ng team guidelines natin, then pangalawa, be sure na interviewin po ninyo, hindi na po kami. Kayo na rin po ang mag-interview na ang ano lang po, ang layunin lang po ng interview, agree ka ba talaga na magkiklik ka araw-araw? Agree ka ba talaga na hindi mo papalitan ng username at password? Dadagdagan po natin ang pangatlo. Meron pong obligasyon. Tinuro po ni Director Nap ngayong gabi, pwede ka bang a-attend kahit once a week lang, every Thursday? Yun po. Baka siguraduhin po ninyo yan. Kapag alanganin po yung kamanggagawa natin na ini-invite ninyo, okay lang po. Pagdating ng araw, balikan na lang natin. Pero pag talagang alanganin para hindi tayo ng problemang ganito, mahigit na tayong 2,000, pero ang pinakamarami pa lang natin pumasok sa Thursday, 400. So, ibig sabihin, baka may mga na-encode tayo na hindi man lang na-orient, hindi man lang na-interview. Yun po yun. Kaya, kami po ni Bishop Chris nung pamanguna, although kami po ang kinakausap na mag-invite, ingat na ingat pa kaming magpasok ng kamag-anak eh. Ingat na ingat kami magpasok ng member namin sa church kasi ayaw naming mapulaan na masyado kaming sa pera. Hindi po. Ministry po ito. Kaya kung inyo pong i-check, maging sa akin po, sa sarili kong kongregasyon, ilan pa lang po yung akin pong naipasok. May mga under akong pastor eh. Pati po yung mga under kong pastor, hindi pa naman nakasali dito talaga. Kasi nga, nag-iingat tayo, yung biling ko doon sa ako gumawa ng team guidelines, na ingat tayo sa i-invite natin sa next level para baka mapasukan tayo nang hindi naman talaga ang pakyo si Pastor Felix na hindi naman talaga mahal na mahal si Lord. Hindi naman talaga maayos pala yung commitment kamukha ang tinuro ni Bishop Nap ngayong gabi o ni Director Nap ngayong gabi. Yun po ang pinapahanap ng ating blessor. Kasi po, tingnan ninyo, nakaka-touch po eh. Hanggang ngayon, iniiyakan niya tayo. At nung isang last week, nakaratay sa ospital. Nakita naman natin yung video niya, yung iba nakita niyo yung video, napanood yung video niya, nakaswero kung ano-ano nakasaksak sa katawan niya. Aba, gusto niya tayong makausap? Gusto niyang mamit ang top 21? Sabi ko, anong klaseng lingkod ng Diyos ito? Nakaratay sa ospital, may sakit, sinecheck up kung ano-ano, merong swero, ay gustong i-meeting ang top 21? Grabe. Kaya sabi ko po, wag na lang si Pastor Felix ang sabi ko, gusto na tayong i-bless eh. Maging blessing naman tayo sa kanya. O kung pwede po, kahit hindi na nga si Pastor Felix, yung Diyos na lang na tumawag sa atin na naniniwala tayo na kilos ng Diyos ito eh. So tayo po na top 100, salamat kay Director na, yun po, darating ang araw
hindi natin magproblema na ang financial eh. So dapat yung ating commitment, yung ating konting sakripisyo ay talagang maibigay na po natin. In case po na meron kayong mga tanong, balikan lang po ninyo yung mga video natin. For example, kagabi, naka-record din po yon. So nandyan na po, pinost ko na sa top 100, top 21, latest video po, ang cut yun, walang cut yun, na mga sinabi ni Pastor Felix. Ayan, panoorin na labang po ninyo kasi ah hindi lang natin mapasok tayong sama-sama o dinadaan natin sa top 21 na nandun si Pastor Felix para mabilis. At nahiya rin kami kasi kapag top 100 ang gusto kong pasukan. Kung 63 lang tayo, nakakahiya na sa kanya. Nasaan yung pinondohan ko ng $30,000? 63 lang kayo. Nasaan yung 37? Nakakahiya. Diba? Ngayon, kung ang napondohanan niya sa buong community ay 600, papapasukin natin siya ng Webes, ang papasok 400. Nakakahiya sa part po namin ni Bishop Chris. Sana naintindihan po ninyo yan. Nasaan? Di ba binigyan po sila ng tigpa $500? Kahit $500 na lang. Eh, siyempre pera pa rin po yun. Kamukha ko nga nung nagsisimula tayo, iyang-hiya ako kaya kung minsan pababayaan ko na lang si Bishop Chris na makipag-usap eh. Nahihiya ako kasi minsan may mga tanong. Si Bishop Chris, pag meron tayong tanong, hindi mo mapipigilan ng hindi na iparating eh. Oh, sabi ni Bishop Chris, nagtatanong yung mga, Tagalogin ko na lang, nagtatanong yung mga kasama namin, nasaan daw yung blessing? Minsan tatawa si Pastor Felix, pero alam ko may laman, ha? Hindi ba nila nakikita ang blessing? Yun lang binigyan ko sila ng account, di ba blessing na yun? Siyempre magpapaliwanag si chairman. No, no, no. No, I know what you mean, sabi ni Pastor Felix. Pero dinadaan lang na yun na, sana, hindi ba blessing para sinasabi ni ganun, na pinagkatiwalaan ko kayo na hindi ko kayo kakilala? Hindi ba blessing yun? Sabi ni Pastor Felix, no, no, sabi ni Bishop Chris, ang ibig mo sabihin ganito, ganito. No, I know. I know what you mean, sabi niya. Kaya lang sabi na, nakita nila yun, sabi niya, na binless ko na nga sila, hindi ko man lang kilala yung mga yan. Kaya ganun po eh, yan po simple lang. Ang tagal-tagal na, sabi nga ni Bishop Chris, ang tagal-tagal na nating nagpe-pray. Eto na yun eh. Ang kailangan lang natin talaga, yung 7 Cs. Yung 7 Cs na isinyer sa atin ng ating pong director, NAP. So hindi po tayo pakakatagal ngayong gabi. Ang usapan natin hanggang 10:30 lang tayo ng mga meeting namin ng top 21. So para sa ating mga updates, nandyan ba ang ating chairman? Nandyan siya. Sige. Okay, chairman. It is your turn. Okay? For our updates and some announcement. Thank you very much po. Sana po ay naunawaan po ninyo yung mga sinasabi po namin. Hindi po tayo nananakit ng kalooban. Ito po ay para sa ating po lahat. Thank you very much po.